Good morning, Impact Church. Yon. Are you excited to worship our God this morning? Amen. Can I ask everyone to please stand up? Ayun. Thank you so much for joining us. Ayun, I hope na we are prepared to praise God. We should let our hearts and our minds um, think about His goodness, reflect on the things that He has done for us, the things that He has done in our lives. Amen. So before anything, I ask everyone to close their eyes and bow their heads. And let's pray. Father, we thank you, Lord. We thank you for your life. We thank you, Lord, for your goodness in our lives. Lord, we are here standing, and we humbly come to you, Father, and we acknowledge that you are our Savior, you are our Lord, our King, who is no one like others. Lord, we lift up our hands in praise, and we just want to sing to you, Lord. We want to shout how good you are. We love you, Father. As we sing, may we only remember you, Lord. May we only remember your goodness, your grace. May we only remember the truth that you are running after us, Father. And we worship you this moment, Lord. In Jesus' name, amen and amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort and my shelter. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Yes, Lord. Let every breath, all that I am, we never cease to worship you, Lord. Never cease to worship you. We shout, shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, Lord. Forever I love you. Forever I'll say nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, indeed, nothing can compare to your love. In Jesus' name. My Jesus, my Jesus, my Savior, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, we never cease to worship you, Lord. Cease to worship you. We shout, shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power and majesty, praise
Nothing can compare to your love, Lord. And we worship you and we sing to you, Father, and everyone will see your glory. Every nation will bow before you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Let's clap our hands in praise. Amen. Every tribe will see your glory. Every tribe will see your glory. Every nation will bow before you, Lord. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy. Yes, Lord, you're worthy of it all. Worthy of it all. Every tribe will see your glory. Oh, every nation bow before you. All our treasure turn to ashes. All our treasure turn to ashes. In the light of you. In the light of you. Holy is the Lord Almighty. Only you are worthy. Yes, Lord. Worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Yes, Lord. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Oh, ayo, 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 ah. There is no one like our God. There is no one like our God. Yes, Lord. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Amen. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one. There is no one like Yes, Lord. our God. Indeed, there's no one like you. There is no one like our God. Praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Oh, ayo, ayo, Yes, Lord. We ayo, sing to you, ah. Lord. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 There's no ah. one like you, Lord. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Wala kang katulad, O We sing, we Diyos. sing. Wala kang katulad, O Diyos. Indeed, Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Indeed, there's no one like you, Father. And we will sing in worship. Lord, we worship your name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen.
forever fight for us. So together, church, let's sing. Oh, God is on my side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Yes, Lord. Oh, oh, oh. Yes, Lord, you are here. Fill this place with the precious Holy Spirit. Thank you, Lord. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, you're free. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Can you sing? I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Your eyes reveal, and I am healed in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, Lord. Indeed, there is power in your resurrection, Lord. There is power in your life. The life that you willingly given to us, Lord. The life that saved us, Father. The life that brought life to us. And we sing to you, Lord, in your name that is so powerful, Lord. In your love that is so powerful, it knows no bounds. Thank you for fighting for us. We sing, Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. We shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out once more. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Yes, Lord, it is alive in us in Jesus' name. Yes, Lord, I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and yes, Lord, we are healed in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Yes, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Let's give God a clap of praise. Thank you, Lord. Thank you, Father. We praise you. Indeed, you are fighting for us, Lord.
right at the moment that we wake up, Lord, nandyan ka para sa amin, Lord. And we're so grateful, Lord, of your grace, of your love, Father, that surround us, Father, all throughout the day. May it be through our friends, our families, Lord. Remind us, Father, that you are always there. Remind us, Lord, that you are always there for us. And we are just so in awe. And we are so grateful for who you are. We're so grateful for the truth that you died for us, Lord. You died for our sins. You gave us life, something that we don't deserve, Lord, but because of your goodness, Lord, you ran after us, Lord. We don't deserve anything, Lord, but you are faithful to us. Father, we love you, Lord, and we worship you. We lift up to you all the praises, Father. And this is our song for you. We cry out to you, Lord, and we sing to you. Who else would rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, with 1,000 hallelujahs, we magnify your Lord. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Yes, Lord. Who else would die for our redemption? Only you, Lord, whose resurrection means I'll rise. Resurrection means I'll rise. Oh, there isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. But I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever. 1,000 hallelujahs, 1,000 hallelujahs, 1,000 more. We praise you, Lord. Oh, we will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of Heaven, praise, for he rose, now he reigns. Oh, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of Heaven, praise. For he rose, now he rose, 'cause you reign. We will sing for praise to the Lord.
the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs And 1,000 more we sing. 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, yes Lord, we magnify your name. You alone deserve the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more we praise, praise to the Lord, to the Lamb, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, we praise you, Lord. Now he rose. Now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. Yes, Lord. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Yes, Lord. Indeed, you deserve all the glory, Father. You deserve all the praises, Father. And we thank you, Lord, for your power. We thank you, Lord, for your life. We thank you, Lord, for giving us Jesus. Jesus who died on the cross for our sins, Lord. We don't deserve anything. We just want to worship you, Father. We are nothing without you, Lord. We are not worthy of anything. But your love went after us, Lord. Your love is going after us still. And we thank you, Father, and we love you, Lord. We praise you, we lift up to you all the glory and all the honor in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Minsan pa po, palakpakan pa natin si Lord ng mas malakas. Amen. Dahil deserve ni Lord ang ating praises. Diba? Araw-araw po nating nararanasan ang kanyang kabutihan. Kaya naman, Impact Church Family, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, good morning po. At ngayong umaga po, gusto po nating batiin ang mga first time po nating makasama sa ating Sunday service. I-welcome po natin si John Paul Desuyo. Ayun, si Kuya. Welcome po to Impact Church. At saka si John Kenneth. Ayan. So ayun, si John Kenneth. Welcome to Impact Church and hopefully, makasama pa po namin kayo sa mga darating pa pong linggo. Ayan. So ang bilis po, no, May 25 na, patapos na po ang buwan ng Mayo. Magpapasok na naman po sa June. Handa na po ba ang lahat ng kabataan na pumasok ulit? Hindi pa daw, pero ang mga teacher, feeling ko hindi pa rin. Ayan. Ayan. So, for today, ayan, gusto po nating batiin ang mga birthday celebrants po natin for this week. On May 29 po ay birthday po ni Ate Ruji May Vargas at ni Ate Edna de Guzman. Happy birthday po! Ayun si Ate Edna. Pwede niyo pong batiin mamaya. And today din po ay nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary
si Kuya Bobot, and si Ate Jean Migraso. Happy wedding anniversary po. And on May 28 naman po, ay magsa-celebrate ng kanilang wedding anniversary si Coach Dan at si Mami Glads. Happy wedding anniversary po. And we praise the Lord dahil tuloy-tuloy po ang mga ministry natin kahit na weekdays. Itong nagdaang linggo po ay nagsimula na po ang ating academic clinic. Ayan, kung saan dinaluhan po ng mga estudyante from Sumulong at Quirino High School. So pag-pray po natin na mas marami pa pong kabataan ang makadalo dito dahil ang goal po natin is maging handa po sila bago po ang pasukan. At tuloy-tuloy po ang ML tournament natin. Ayan. So tayo ay patuloy na kumo-connect sa mga kabataan through ML. Ayan. Maraming salamat po sa mga coach na nagtsatsaga every weekday na pumunta po dito. At this week din po ay nagkaroon ng Discovery Bible Study sa San Juan Community sa bahay po ng mga Navidad sa pangunguna ni Tatay Jero at ni Nanay Becca. Nagkaroon din po tayo ng Uplift Worship Night last Friday at nagkaroon din po ng Discovery Bible Study sa E. Rodriguez sa pamamahay naman po ng mga Repolos. Ayan. At kahapon naman po ay naganap na po ang unang part ng Bible Study Method Seminar. Ayan. So we praise the Lord dahil tuloy-tuloy po ang ating mga ministry. So on June 1 naman po, this next Sunday po ito from 1:30 p.m. to 3:30 p.m. ay meron po tayong seminar. Open po ito sa lahat. Ang theme po ng ating seminar ay Discipling the Mind. Si Dr. June Vencer po ang ating speaker. So, ito pong seminar na to ay para po sa lahat. We invite everyone to attend this seminar. At kung meron po kayong small group na nakaschedule this Sunday, we encourage you na tapusin po natin bago mag 1:30 para maka-attend po tayo dito sa ating napakagandang seminar. On June 3 to 7 naman po, pupunta po ang ating mga pastor, si Pastor Raymond, si Pastor Gerard, at si Pastor Jero sa Palawan for the Kamakop General Assembly. Pag-pray po natin tong event na to dahil magde-nominate po tayo ng president at ng mga leaders po natin sa ating denomination. On June 13 naman po and June 27, ayan, ang ating Uplift Worship Night. And on June 21 naman po is the continuation of the Bible Study Method Training. Kaya kung umattend po kayo kahapon, mga small group leaders, huwag po natin kalimutan na umattend po muli sa June 21 at huwag po natin kalimutan gawin ng assignment natin. And lastly, ito po ang inaabangan natin lahat. On July 4 to July 6, ang ating Family Camp! Yan, ngayon pa lang po ipag-pray na natin at pag-ipunan na po natin. Di ba nakakatuwa? Nakikita po natin sa picture ang lumalaking pamilya ng Impact Church. Ayan, kaya ngayon pa lang po, pag-pray na po natin ang ating Family Camp. So that's all for our announcements. Tayo po ngayon ay dadako na sa pag-worship natin kay Lord sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes at ng offering. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7, ganito kasi yun. Aani ng konti ang nagtatanim ng konti at aani ng marami ang nagtatanim ng marami. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. Kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. So Impact Church, if you are now ready to give God's tithes and offerings, meron po tayong box sa likod at meron din po sa harapan. Hinihiling ko po na ang lahat po ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Mark chapter 10 verses 35 to 45. Lumapit kay Jesus sina James at John, mga anak ni Zebedee. Sabi nila, "Teacher, maghihilingin po sana kami sa inyo."
Ano yun? Sagot ni Jesus. Sabi nila, pagdating po ng panahong maghahari na kayo, pwede po bang hayaan yung umupo ang isa sa amin sa kanan nyo at ang isa naman po sa kaliwa? Pero sumagot si Jesus, di nyo alam kung anong hinihingi nyo. Kaya nyo bang tiisin ang paghihirap na mararanasan ko? Magpapabaptize ba kayo gaya ng pagbaptize sa akin? Sagot nila, kaya po namin. Sabi ni Jesus sa kanila, oo nga, maghihirap nga kayo at ibabaptize kayo gaya ng pagbaptize sa akin. Pero hindi ako ang magsasabi kung sino ang uupo sa kanan at sa kaliwa ko. Ang Diyos lang ang may karapatang magsabi kung kanino ang mga pwestong yon. Nang marinig ng 10 disciples ang nangyari, sobra silang na-bad trip kina James at John. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, alam nyo kung paano maghari-harian ang mga kinikilalang leader ng mga Gentiles at makapangyarihang leaders lang ang nasusunod. Pero hindi kayo dapat ganun. Kung sino sa inyo ang gustong maging dakila, dapat mag-serve siya. At kung sino ang gustong mauna, ay dapat maging alipin ng lahat. Kasi hindi dumating ang Son of Man para pagsilbihan siya. Dumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. May God bless the reading of His Word. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po, Impact Church. Amen. We praise the Lord. At tayo po ay patuloy na lumalago. Nung nag-meeting po kami last Wednesday, binibilang po namin ang ating mga members. Grabe, sobrang blessed na blessed po kami sa growth natin. Iniisip ko na nga, hindi ko sinasabi sa kanila, iniisip ko, paano kaya tayo magkakasya sa family camp? Pero it's a good problem po talaga. And patuloy po tayong sumunod sa Panginoon. Patuloy po nating ipakilala ang Panginoon sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay, and even kapamilya. Dahil yun po ang tunay na kailangan ng bawat isa. So, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Medyo na-excite ako kasi patapos na po ang summer. Though hindi pa po ina-announce, pero nararamdaman na natin unti-unti na patapos na ang summer. Minsan hindi na po ganun kainit. At excited din po ako dahil bababa na po ang kuryente namin. Pero we praise the Lord at ako ay nagpapasalamat sa Panginoon for another opportunity na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa inyo ngayong umaga na ito. Ngayon, ang message po natin ay patuloy na tinitingnan natin ang Gospel ni Mark. At for so many Sundays ay marami po tayong natutunan about Jesus bilang isang tagapagsunod ng Panginoon. And of course, paano nga ba tayo mamuhay? At itong araw po na ito ay ang pag-uusapan naman natin is about servanthood or paglilingkod. Tayong lahat na anak ng Panginoon, wala pong exempted sa atin, ay tinawag po upang maglingkod. When we read the Great Commission sa Matthew 28:18-20, makikita po natin na yung mission na ibinigay ni Jesus ay hindi lang para sa iilan, or hindi lang para sa mga disciples niya, or hindi lang para sa mga magagaling. Kung hindi yung Great Commission na yon ay ibinigay ng Panginoon para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Kaya kung naniniwala po tayo sa Panginoong Jesus, tayo po ay parte ng Great Commission na yon at kailangan po natin gawin yon. And ngayon, gamit ang passage natin na binasa kanina ng aking napakagandang asawa, makikita natin, ano nga ba ang true essence of serving? Paano nga ba natin ito gagawin? At paano nga ba maging tunay na servant ng Panginoon? Bago tayo mag-dive in sa ating message, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagdadala mo sa amin dito ng ligtas. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Ama na tumawag sa amin at tinawag kaming iyong mga anak.
Maraming salamat po sa privilege, Lord, to praise you, to honor you, at itaas ang pangalan mo. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na hindi aksidente na nandito kami ngayon. Hindi aksidente na maririnig namin ang iyong salita. At hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos sa aming mga puso at sa aming mga isip. Nawa ang salita mo ay magkaroon ng buhay sa amin, Panginoon, at mai-apply namin ito sa araw-araw. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen at amen. Now, kailangan po simulan natin ito sa context para mas makita natin at ma-understand natin fully ano nga ba yung nangyayari dito sa passage na to. Because somehow, bigla na lang lumapit si James at si John kay Jesus at may hiniling sila. Pero ang nangyari po dito, bago yon, papaakyat po si Jesus patungo ng Jerusalem. Yung pag sinabi po na papaakyat po sila patungong Jerusalem, mataas po kasi yung place na yon. So, normally, sila po ay papaakyat at nauuna po si Jesus sa kanyang mga disciples. Makikita po natin yan sa verse 32 to 34. Sabi po doon, naglalakad si Jesus at ang mga disciples niya papuntang Jerusalem. Nauna si Jesus sa kanila. Nag-aalala ang mga disciples niya at natatakot naman yung ibang sumusunod sa kanila. Kinausap ulit ni Jesus privately ang 12 disciples at sinabi niya sa kanila na kung ano ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, pupunta tayo sa Jerusalem, tatraydorin ang Son of Man. Ibibigay sa mga chief priests at mga teachers ng law at hahatulan siya ng kamatayan. Tapos ibibigay siya sa mga Gentiles, pagkakatuwaan at duduraan. Duduraan siya, hahagupitin, saka papatayin. Pero pagtapos ng 3 araw, siya ay mabubuhay uli. So gaya nga po ng sinabi ko kanina, this is the 3rd time na binanggit ni Jesus ito sa mga disciples niya. This is the 3rd time na napredict ni Jesus that He will die. And each time na pinipredict niya yon, may mga nadadagdag na details. At dito po, sa verse na ito, nakita natin, sa mga verses na ito, nakita natin na kumpleto na po yung details kung paano siya mamamatay. Yung unang beses, nabanggit po ito ni KR last week, na predict ni Jesus ang death niya, itinabi siya ni Peter. Tinabi siya ni Peter at nirebuke siya ni Peter dahil sa sinasabi niya. Yung pangalawa naman po na prediction ay makikita natin sa Mark 9. At nung sinabi po ni Jesus, nung predict ni Jesus na siya ay mamamatay, sadly, hindi naintindihan ng mga disciples ito. And what's more sad is natakot silang magtanong kay Jesus Christ about it. Now, ito naman pong pangatlo ay ito na yung sinundan ng passage natin. Prinidik ulit ni Jesus na siya ay mamamatay. At this time, sinabi ko nga, mas kumpleto na yung details. Sinabi niya na may magtatraidor sa kanya, ibibigay siya sa mga teachers ng law, and after nun ay mahahatulan siya ng kamatayan. At ibibigay siya sa mga Gentiles. At grabe po yung gagawin sa kanya. Sinabi ni Jesus, duduraan siya at hahagupitin. We were watching yung Passion of Christ nung Holy Week ata yun. Hindi ko alam kung kailan na yon. Pero lately lang po, nanood kami ng Passion of Christ ulit ni Jaet kasi hindi pa niya napapanood ulit. So ngayon, nakita, parang sobrang gruesome, sobrang grabe yung dinanas ni Jesus doon. Na sobra po yung, alam mo yun, ang sakit sa puso habang pinapanood namin yun. And sabi ko, sana may nagagawa ako, may magagawa ako. Pero hindi. Jesus was confidently walking to Jerusalem knowing na lahat ng yon ay dadanasin niya. At sinabi rin po niya na pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay siyang muli. Now that I have given you, nabigay na po natin yung context na ito,
kung bakit kailangan kausapin ni Jesus ulit ang kanyang mga disciples. Take note of that, ulit. Kailangan kausapin niya ulit itong mga disciples niya at ipaalala sa kanila ano nga ba ang dapat gawin nila at ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging servant. At sa passage natin, gusto ko po na i-share sa inyo ang 3 bagay na nakita ko na dapat nating matutunan sa pagsaserve natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. First is, sa pag-serve natin kay God, hindi mo kailangan ng posisyon. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po natin kailangan ng anumang posisyon. Tama po yung nababasa nyo. Hindi po natin kailangan ng any positions para lang makapag-serve tayo sa Panginoon. Balik tayo sa verse 35 to 37. Sabi doon, lumapit kay Jesus sina James and John, mga anak ni Zebedee. Sabi nila, "Teacher, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yun?" sagot ni Jesus. Sabi nila, "Pagdating po ng panahon na maghahari na kayo, pwede po bang hayaan niyong umupo ang isa sa amin sa kanan nyo at sa kaliwa nyo?" So kinakausap po ni James, or kinausap po ni James at ni John, si Jesus. So habang paakyat sila patungong Jerusalem, ay marahil ito pa rin ang nasa isip ng mga disciples. Dahil kung babalikan po natin sa verse 9, makikita natin na after i-predict ni Jesus Christ for the second time yung death niya, pagdating nila sa Capernaum, tinanong sila ni Jesus kung ano yung pinag-uusapan nila. At nanahimik lang po sila. Lahat, nanahimik sila dahil ang pinagtatalunan po nila kung sino sa kanila ang greatest. Sino ba sa kanila ang mas magaling? Sino ba sa kanila ang greatest? And siguro, ay hindi pa nawawala yon sa isip ni John at saka ni James. Yun pa rin yung tumatakbo sa isip nila, yung argument nila amongst the disciples. Kaya ito, sa Mark 10, gumawa sila ng mga moves nila. And somehow, ay nakakalamang po itong dalawang ito. Nakakalamang po si John at si James sa iba nilang mga kasama. Sa account po ni Matthew, in parallel to this, kasi sinulat din po ni Matthew ang account na ito, sa chapter po na Matthew chapter 20 to 28, makikita po natin doon na yung nanay po nila, si Salome, ang humiling kay Jesus Christ na kapag dating nila o pag dumating ang panahon na maghahari si Jesus, ay ilagay ang mga anak niya sa kanan at sa kaliwa. Pero dito po sa account ni Mark, according to some scholars, sinulat ni Mark na si John at saka si James po mismo yung nagsabi. Dahil sa totoo lang, sila naman po talaga yung may gusto ng posisyon na yon. Nakiusap lang po sila sa nanay nila na kausapin si Jesus para sabihin yung request nila. Ito pong dalawang ito, si James at si John, sa mga hindi po nakakaalam, ay pinsan po ni Jesus. At madalas po, when rulers sit, kapag po may isang ruler, ay ina-appoint po ang mga importanteng government positions sa mga kapamilya nila. Nilalagay po ng mga rulers, ng mga kings, ang mga kapamilya nila sa importanteng government positions. At ang mga tao na umuupo sa kanan at sa kaliwa ng mga rulers, ng mga kings, means, ang ibig pong sabihin nun, kapag doon sila nakaupo, is they have the highest position next to the king. Siguro, kung ako si Jesus nung time na yon, napingot ko na tong mga disciples na to. Siguro, maiinis ako kung ako si Jesus Christ, kung ako yung nakatayo nun at sa akin nila sinasabi yun. Maiinis po ako. Aray ko! Ano ba naman? Sa lahat ng tinuro ko, after lahat ng tinuro ko sa inyo, after lahat ng minodel ko sa inyo kung paano mamuhay, kung paano mag-serve, iba pa rin pala yung nasa isip nyo.
Kaya ang response ni Jesus sa kanila ay buhusan sila ng malamig na tubig. Hindi literal Pero buhusan sila, yung thought nila ng malamig na tubig by saying na hindi siya ang magsasabi kung sino ang uupo sa kanan at sa kaliwa niya. Si Lord lamang ang may kakayahang magtalaga nun. Alam niyo po, sa mundo natin ngayon, marami pong nag-aasam ng posisyon. Dahil sa tingin nila, ang mindset po is makakatulong sila or mas makakatulong sila at mas makakapag-serve sila kapag meron silang pinanghahawakang posisyon. Kaya nga po, kung sino-sino na lang po yung tumatakbo di ba? Kung sino-sino na lang po yung tumatakbo tuwing eleksyon, iba-iba po. Sinasabi nila na, gusto ko kasing makatulong sa mga mahihirap. Gusto nilang maiangat yung poverty dito sa Pilipinas. Pero ang kailangan muna nila para magawa yun, maupo sa posisyon. Inilalayo tayo ng mundo sa katotohanan na maaari tayong tumulong, maaari tayong makapaglingkod kahit na wala tayong title sa unahan ng pangalan natin. At ganon din po sa simbahan. Ganon din po sa church. Hindi po natin kailangan ng posisyon para makapag-serve kay God. Kung iniisip nyo po na kailangan, pastor muna ako, kailangan leader muna ako, kailangan marami muna akong alam para ako ay makapag-serve, hindi po yun totoo. Mali po yung ganong mindset. Dahil lahat po tayo ay kayang mag-serve. Lahat po tayo ay may kakayahan. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapasidad at tinawag niya tayong lahat upang mag-serve sa Kanya. Kahit po suriin nyo yung buong Bible, wala po kayong makikita na kailangan meron kang posisyon. Kailangan meron kang title para lang ikaw ay makapag-serve sa Panginoon. Wala pong sinabi na dapat dumaan ka muna sa maraming training. Na dapat alam mo muna itong mga bagay na ito. Dapat by heart alam mo na itong mga bagay na ito para lang ikaw ay makapag-serve. Dahil po sa totoo lang, kahit po kakakilala mo pa lang sa Panginoon, kakatanggap mo pa lang sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya mo nang maglingkod sa Kanya. You have the capacity to serve at kaya mong mag-serve sa Kanya kahit na bagong Kristiyano ka pa lang. Sometimes, we focus on things that is extravagant. Yung mga magaganda, yung mga nasa harap. We focus on those things. Niisip natin na dapat tumatayo ako sa harap. Ganun yung pagsaserve. Dapat tumatayo ako sa harap. Dapat nakikita ng mga tao yung ginagawa ko. Don't get me wrong. Ang pag-akyat dito sa stage, yung pagkanta, pagtugtog, pagbibigay ng mga announcements, or kahit pagpipreach, lahat po yan ay paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi lamang po yan ang means natin para makapag-serve kay God. Even the little things that we do, like serving other people, napaglilingkuran na po natin ang Panginoon. Sabi nga po ni Rick Warren, whenever you serve others in any way, you are actually serving God. Yung simple po na pagbubukas mo lang ng pinto para makapasok po yung tao sa ating simbahan, you are serving the Lord. Yung pagkausap mo po sa mga bagong bisita natin dito sa church, pagkamusta sa kanila before service or after service, isa po yung pagsuserve sa Panginoon. Yung paglilinis, yung pag-aayos po ng church, ay isa pong service sa Panginoon. And allow me to take this opportunity na pasalamatan ang mga volunteers natin. Every Saturday, palakpakan po natin sila. Napaka-aliwalas po, napakaganda po ng ating sanctuary pagdating natin ng Sunday.
Pero napakarami po nating volunteers na nag-aayos, nagpapaganda, naglilinis ng ating sanctuary para po tayo ay magkaroon ng isang wonderful worship experience. Salamat din po sa pag-lead ni Kuya Rai sa mga batang ito, sa mga volunteers natin sa pag-aayos ng ating simbahan. Yung pakikiisa po natin sa ministries, yung pag-support or pagtulong natin, financially man yan, prayers, yun po ay gawain lahat ng Panginoon. And when we take part on it, gaano man kaliit or kalakihan, we are serving. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. And we can take hold of that. Yung pagdi-disciple po natin, yung pag-attend natin ng small group, pagkumusta natin sa ating mga kasama sa small group, that is a way of serving God. And marami pa pong iba. Kung iisa-isahin ko po, baka mamaya pa po tayo matapos at mag-overtime na naman ako. Pero ang dami-dami po nating means para makapag-serve to others and makapag-serve sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating hayaang i-hinder tayo ng maling mindset na dapat meron muna tayong posisyon para tayo ay makapag-serve kay Lord. Sa totoo lang po, ang tanging posisyon lamang na dapat nating bigyan ng importance ay yung posisyon natin kay God. Na tayo ay Kanyang niligtas mula sa ating mga kasalanan at tinawag niya tayo, each and every one of us, na Kanyang mga anak. At yun, ang pagmamahal niya, ang grace niya, ang mercy niya, ang driving force natin para siya ay paglingkuran. At sa pag-a-apply po natin sa katotohanan na ito, lagi nating tatandaan na sa paglilingkod natin sa Panginoon, apply natin to sa buhay natin, ay lagi tayong mag-serve kay God ng may tamang puso. When we serve the Lord, let us make sure that we are in the right heart. Mag-serve tayo kahit walang title sa pangalan natin. Maglingkod tayo sa Panginoon, may nakakakita man o wala. Patuloy tayong maglingkod, malaki man o maliit yung role natin sa isang ministry or dito sa church. Huwag tayong maglingkod for the approval ng ibang tao. Instead, maglingkod tayo dahil alam natin na yun ang nakaka-please at nakakapagpasaya sa Panginoon. Do not let your ambitious desires to be in position or to be acknowledged ang maging drive mo sa paglilingkod. Instead, serve because you know that as a follower of Jesus Christ, you are called to do it. Now, next is, sa pag-serve natin sa Panginoon, kasama ang suffering. Sa pag-serve natin sa Panginoon ay kasama po ang suffering. Tinanong ni Jesus Christ, nung lumapit si James at si John, tinanong ni Jesus Christ, nung dalawang to, at sinabi niya, tingnan natin sa verse 38 and 39, pero sumagot si Jesus, hindi nyo alam kung ano ang hinihingi nyo. Kaya nyo bang tiisin ang paghihirap na mararanasan ko? Nagpabaptize ba kayo gaya ng pagbaptize sa akin? Magpapabaptize ba kayo gaya ng pagbaptize sa akin? Sagot nila, kaya po namin. Sabi ni Jesus sa kanila, oo nga, maghihirap kayo at ibabaptize kayo gaya ng pagbaptize sa akin. So ito po yung naging response ni Jesus Christ sa kanila. And tanong ko po ito, and you might also ask, ano nga bang ibig sabihin ni Jesus dito? Kapag binasa niyo po yung text na ito sa English version, ginamit po ni Jesus yung word na cup. Dito po kasi sa Pinoy version, diretso nang sinabi na kaya mo bang tiisin ang paghihirap na mararanasan ko. And oftentimes, ginagamit po yung word na cup, or yung cup po, symbolizes trouble
or suffering sa Old Testament. At katulad po ito ng word na baptism, ganun din po ang ibig sabihin nun. Suffering. And nung binabasa ko po ito, natawa po ako sa sagot ni John at saka ni James. Sagot kagad nila, kaya po namin. Feeling ko, sinagot nila ito with so much enthusiasm kasi parang pinapakinggan ni Jesus Christ yung request nila eh. So ang sagot mo nila, kaya po namin yan. Sinagot nila yon na para bang sure na sure sila at alam na alam nila kung ano yung pagdadaanan nila. Hindi nila naisip na kanina lang bago nila lapitan si Jesus Christ, bago sila mag-request, prinidik ni Jesus na siya ay pahihirapan, siya ay papatayin. At sinasabi ni Jesus Christ na maaaring danasin din nila yung mga bagay na iyon. Ang totoo po, itong si James at si John, hindi po nila naintindihan what Jesus predicted about sa dadanasin nila or what Jesus said about sa dadanasin nila. Si James, makikita po natin sa Acts 12:2 na he was captured. Actually, si James po ang pinakaunang martyr or naka-experience ng martyrdom. He was captured and he was condemned to death. Siya po, yun nga, ang kaunang naka-experience noon. At ang nangyari po kay James ay pinugutan po siya ng ulo. Siguro kung alam ni James kung na ito yung dadanasin niya, siguro kung alam ni James na, teka lang, pupugutan ako ng ulo hindi siguro siya sasagot ng ganun kabilis. Di ba? Kasi sino ba naman ang gusto na mangyari sa kanya yon? Diba? Walang sino man ang may gusto na mangyari yung mga bagay na iyon sa kanila. Si John naman po, dumating po ang araw na siya naman po ang naka-experience ng martyrdom and inilubog po siya sa boiling oil. Sakit. Lubog po siya sa boiling oil at mas masakit dito, buhay pa po siya pag-angat nila. Lahat po ng sakit nararamdaman niya sa kanyang katawan. Ganun po ang na-experience ni John. Kung alam nila itong mga bagay na ito, hindi sila sasagot ng, oo, kaya namin. Hindi sila sasagot ng full confidence na ganun. Alam niyo po, madalas, para tayong si James at si John, oo lang tayo ng oo sa mga bagay kahit na hindi naman natin alam or hindi natin fully naintindihan kung ano yung pinapasok natin. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo, pero madalas po ganun tayo. Oo lang tayo ng oo. Sama ka sa akin, oo. Punta tayo sa ganito, oo. Kahit na hindi naman natin alam kung anong gagawin natin doon. Or hindi natin na fully understand bakit natin kailangan gawin yung mga bagay na yon. Tapos, kapag naranasan na natin yung hirap, kapag na-realize na natin na nakakapagod pala, wala na akong pahinga. Kapag meron na tayong mga hindi nagagawa or nami-miss na natin yung mga celebrations, yung mga gatherings, biglang nagbabago yung isip natin. Bigla na lang natin bibitawan yung commitment na meron tayo. Bigla na lang tayong aayaw. Let me tell you, brothers and sisters, hindi po ganoon ang paglilingkod sa Panginoon. Kasama po ang suffering sa pagsuserve. Kasama po ang suffering sa paglilingkod natin sa Kanya. Yes, He promised that He will take care of you. Yes, it's good that we should rest. We should take time to take care of ourselves. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi tayo magsasuffer. Dahil kasama po ang suffering in our service. He will provide what you need while you serve. Pero He did not promise na hindi ka mahihirapan or hindi ka makakaranas ng hirap. Actually, sinasabi nga niya dito sa passage that we
tayo will also experience suffering katulad ng naranasan niya. The entire Bible shows us na kapag tayo ay nagsuserve sa Panginoon, para po tayong pumapasok sa isang war. Para po tayong pumapasok sa isang combat. Pumapasok tayo sa isang war with the evil enemy, the devil. At hindi pinangako ng Panginoon that He will keep you or ililigtas ka niya from all the suffering sa laban na ito. Si Jesus, He sent out His disciples bilang isang sheep among the wolves. And winarn niya itong mga disciples that they will be persecuted because of the gospel. At katulad nila, ganun din po tayo. Makakatanggap din po tayo ng kaliwat kanang persecutions mula sa mundong ito. Maraming ibabato sa ating masakit dahil dala-dala natin yung pangalan ni Jesus Christ. Dahil dala-dala natin yung gospel. And the Apostle Paul, sa kanyang letter sa Romans 8, ang sabi niya sa Romans 8:36, sinabi sa scripture, dahil sa inyo, lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, para kaming mga tupa nakakatayin. Ganun dinescribe ni Paul, ni Apostle Paul, yung suffering na kailangan nating harapin at kailangan nating embrace. Nakakatakot? Oo, nakakatakot. Huwag tayong magpanggap. Talaga pong nakakatakot. Pero let me tell you that all of these things is worth suffering for. The Lord and the gospel are worth suffering for. Hindi natin kailangang matakot sa totoo lang. Because one thing that I am sure of is the Lord who sent us will also take care of us. Siya na nagpadala sa atin, siya ang mag-aalaga sa atin. He will take care of us even if we are a sheep amongst the wolves. Sabi nga ni Paul sa verse 37, after po nung verse na yon, sa verse 36, verse 37, sabi niya, pero sa lahat ng bagay, nagtatagumpay tayo sa tulong niya na nagmamahal sa atin. In serving the Lord, let us hold on to this wonderful truth. Panghawakan natin yung napakagandang katotohanan na ito, na we may experience suffering, we may experience persecution, pero always remember that the Lord is with you. The Lord is always with us. At in the end, tayo ay magtatagumpay dahil sa pagmamahal niya. And all of these things are worth it. Lahat ng mga bagay na ito, it's worth it. At sa mga pagkakataon po na tayo ay makaka-experience ng suffering sa ating paglilingkod kay God, ito po ang gawin natin. Mas kumapit tayo ng mahigpit kay God sa gitna ng ating mga sufferings. Yun po ang kailangan natin gawin. Mas higpitan yung kapit natin sa Panginoon. Kahit na minsan, mas madali na lang bumitaw. Kahit na minsan, feeling natin, mas madali na lang sumuko. Mas madali na lang takbuhan itong mga sufferings na ito. Lalo na kung pagod na tayo. Lalo na kung nasasaktan tayo at pakiramdam natin, nababaliwala lahat ng ginagawa natin. Mas madaling bumitaw. Mas madaling umayaw. Nature nating mga tao na kapag masakit, bibitawan na lang natin yon. Di ba kapag natutusok tayo or kapag napapaso tayo, ang una-una nating gagawin is bitawan yung bagay na yon. Mas madali yon. Pero mga kapatid, in serving, you will experience suffering. Pero the more we experience suffering,
the more na dapat tayong mas kumapit sa Panginoon. And know that all of these things na nararanasan mo ngayon, will be worth it. Maaaring hindi mo pa makita yung resulta sa ngayon, pero in the future, I am sure na magbubunga lahat ng yan. Magbubunga ng maganda lahat ng yan. Now, my last point is, sa pag-serve natin kay God, dapat humble ka. Sa pag-serve natin sa Panginoon, dapat humble tayo. Dahil sa ginawa ni James at ni John, nagselos at nagalit yung mga disciples. Bad trip sila eh. Ayan po, galit po sila, di ba? Galit po yung mga disciples. It shows, nagalit po sila, and it shows na katulad ni James at ni John, meron din po silang selfish ambition sa puso nila that motivated them. And Jesus, dahil gano'n na yung nangyayari, kailangan niyang itabi yung mga disciples niya. Kung na-observe niyo po, hindi lang po mga disciples yung kasama, dahil meron din pong mga sumusunod sa kanila. Pero itinabi niya yung 12 para kausapin po ulit. Jesus had to repeat yung teaching niya about greatness doon sa Mark 9. Dahil itong mga disciples na ito did not learn yung lesson na sinasabi ni Jesus Christ. Tingnan natin sa verse 41 hanggang 45. Nang marinig ng 10 disciples ang nangyari, sobra silang na bad trip kina James at John. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, alam nyo kung paano maghari-harian ang mga kinikilalang leader ng mga Gentiles at makapangyarihang leaders lang ang nasusunod. Pero hindi kayo dapat ganun. Kung sino sa inyo ang gustong maging dakila, dapat mag-serve siya. At kung sino naman ang gustong mauna, ay dapat maging alipin ng lahat. Kasi hindi dumating ang Son of Man para pagsilbihan siya. Dumating siya dito para magsilbi at magbigay ng buhay niya at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Jesus was talking to His disciples. Alam niyo po, sa mundong ito, kung nasaan tayo, oftentimes, madalas po, ini-equate natin yung greatness with dominance, ini-equate natin yung greatness with wealth, ini-equate natin yung greatness with influence. And for the longest time, we are conditioned, tayo po mga tao, are conditioned to chase after personal achievements, accolades, power. And sometimes, sa spiritual life natin, ganun din po tayo. Pero dito po, sa passage natin, Jesus confronts itong mga values na ito head on. Niredefine ni Jesus Christ yung greatness. Hindi bilang isang posisyon, hindi bilang isang posisyon na dapat i-claim, pero Jesus Christ showed His disciples na ang totoong greatness ay makikita sa isang life of servanthood na kailangan nating i-embrace. Yung sinabi niya sa verse 43, kung sino man sa inyo ang gustong maging dakila, dapat mag-serve siya. If any one of you wants to be great, kailangan po kayo ay maglingkod. You have to serve. Sa totoo lang po, napakahirap pong mag-serve. Napakahirap mag-serve ng walang humility sa puso natin. Kung hindi po natin aayusin yung heart natin, if we will not put humility in our hearts, and we will humble, kung hindi natin i-humble yung sarili natin, every time na may gagawin tayo sa Panginoon, pride will kick in. And dalawa lang po yung naiisip kong pwedeng mangyari kapag ganun. Una, magsuserve tayo dahil mataas ang tingin natin sa sarili natin.
And dahil mataas po ang tingin natin sa sarili natin, ayaw natin gumawa ng mga maliliit na bagay. Ayaw nating gawin yung paglilinis. Ayaw natin gawin yung pag-aayos. Because ang nasa isip natin, hindi na tayo para doon. Diba? Tapos ko na yan, nalagpasan ko na yan. Ito na ako ngayon, no? Di ko na gagawin yan. Yung pangalawa naman is nagkakaroon tayo ng wrong motive. Na imbes na ang motive natin nagsuserve tayo dahil yun ay nakaka-glorify kay God, ang nasa puso natin ay magsuserve tayo para mapansin ako ng ibang tao. Nagsuserve tayo para matawag akong idol ng ibang tao. Para humanga sila sa akin. Nagsuserve tayo. Wrong yung motive natin. Nagsuserve tayo kasi gusto daw ni crush na ang active daw sa ministry yung magiging boyfriend niya or yung magiging asawa niya. You see how pride destroys yung service natin sa Panginoon? When we don't have humility in our hearts, pride kicks in and it destroys yung service natin kay God. That is why we need to serve with humility. That is why kapag nag-serve tayo sa Panginoon, dapat humble tayo. And the good news is, hindi natin kailangan pang tumingin kung saan-saan. Humanap ng ibang tao para gawing model in serving the Lord. Because Jesus Christ is the ultimate example of being a humble servant. Sabi niya sa verse 45, hindi siya dumating para pagsilbihan siya. Dumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Ang mission ni Jesus ay hindi sa pagkuha or pag-upo sa kapangyarihan. Ang mission niya ay tungkol sa pagsuko sa kapangyarihan para sa kapakanan ng iba. Jesus Christ served others even if inconvenient ito para sa Kanya. Jesus Christ served others kahit na alam niyang pwede siyang mapahamak. Jesus Christ served others kahit na yung mga tao na He is serving kinukot siya, pinandidirian, at tingin ng ibang tao ay hindi karapat-dapat pansinin. He served those people. He did not look at positions. He did not look at prestige. Siya ay naglingkod dahil alam niya na ito ang nais ng Panginoon na gawin niya. Imagine, the beloved Son of God, the King of Kings and the Lord of Lords came here, dumating dito para mag-serve sa ating lahat. To serve other people. That is why He is the ultimate example of being a humble servant. Kaya bilang application, mag-serve tayo katulad ni Jesus Christ. Let us serve katulad ni Jesus Christ. Katulad niya, let us put others' needs above our own. Let us seek yung well-being of those around us, those people around us, even if inconvenient ito para sa atin, even if costly ito para sa atin, even if masasaktan tayo, even if may sasabihin yung mga tao around us. Let us serve like Jesus. Let us serve in humility katulad ni Jesus Christ. Recognizing na yung worth natin is not found on the worldly achievements, but in our identity bilang children of God. Like Jesus Christ, let us serve with a humble heart, knowing na ginagawa natin ito hindi para sa sarili natin,
kung hindi para sa Kanya. Para mag-glorify natin siya. As I close, ang Impact Church po ay sobrang blessed. We are growing. Dami-dami po nating mga ministries na binubuksan. Napakarami pong opportunities para sa ating lahat na binibigay ni Lord para tayo ay makapag-serve sa ibang tao and lalong-lalo na po sa Kanya. My challenge for you today is wag po tayong makontentong nakaupo na lang. Wag po tayong makontento na hayahay na lang tayo. Kikinig na lang tayo. We are called to serve one another. We are called to serve Jesus Christ, our Master, our Savior. I encourage you to be part of God's work today. And serve like Jesus did. Hindi natin kailangan tumingin sa anumang posisyon. Embracing yung suffering na kasama sa pag-serve. At nagsuserve ng may humility sa puso natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. It is because of you, that's why we are here. And it is your desire, Panginoon, that we should serve one another. That we should love one another, Panginoon. And we should serve like you did. May we fix our eyes on you. May we fix our gaze on you, Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga pagkakataon na kami ay makakaranas ng suffering. Sa mga pagkakataon po na kami ay nasasaktan, kami po ay napapagod, feeling namin ay nababurnout kami. May we block the noise that the world is saying to us, Panginoon, na dapat piliin namin yung mga bagay na ito at kalimutan ka namin. Hindi po ganun, Panginoon. Tulungan mo po kami na kahit inconvenient, pipiliin pa rin po naming magsilbi, maglingkod, dahil yun po ang nais mo. Humble our hearts, Father. May we not forget, Panginoon, that you have called us. You have called us hindi lang para umupo, kung hindi para may gawin para sa iyo, Panginoon. Para kumilos para sa iyo, para mag-serve, Panginoon. We thank you, Lord. Hindi po lahat ay nabibigyan ng ganitong opportunity. May iba po na grabe pa muna yung kailangan nilang pagdaanan, kailangan nilang magtago para lang makapag-serve sa iyo. Pero andito kami, Panginoon. We are free to move. We are free to speak your name. We pray, Lord, that we would seize this opportunity para makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat, Lord, because you are the ultimate example of how we should serve. Selflessly, thinking of others before ourselves. We thank you, Lord. We love you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I ask everyone to please stand up as we continue to worship our God. Messiah, you're my Savior. There is power in your name. You're my rock and my Redeemer. There is power
we as your pastors, we really want everyone to be there during the family camp. So, we invite everyone to pray, to save for it. Hindi po namin pwedeng sabihing libre lang siya kasi talaga malaki yung gastos. Pero we will trust the Lord that the Lord will provide for every cent that we need. Amen? Opo, so excited po tayong lahat for that and let's pray for it. And you're invited, baka isipin niyo po hindi kayo invited, invited po kayo for that. Kung paano tayo magkakasya, bahala na rin po si Lord. Amen? Okay, let's pray. Father, we thank you for today. We thank you for, we were reminded, Lord, of how humble Jesus was. And yung desire din po ni Jesus for us to serve one another, to love one another. So Lord, we pray that you give us the opportunities, Father, to love one another through our smiles, through little things, shake hands, smile, pray for one another, to listening, to loving, to caring for one another. Tulungan mo po kami, Panginoon, and may you see us, Lord, and bless us accordingly. Lord, as we prepare for our family camp this coming July, may your blessings be upon us. We pray, Lord, for the pastors, the team that would be created para po sa program. We pray for transportation. We pray, Lord, for the food. We pray, Lord, for provisions for everyone that indeed, Lord, lahat po kami makakapunta at mapagpapala sa gawaing iyon. Lord, as we prepare, give us that heart, Lord, to really look for it, look after it, Lord, with excitement and with joy that comes from you. Lord, we pray for our nation, our president, Lord, ask all the cabinet secretaries to resign. We pray for your wisdom to be upon him as he reappoints, as he appoints again. I pray, Lord, that hindi po yung politika, hindi lang po yung personal na interest nila, kung hindi, Panginoon, yung ikakalago at ikakabuti ng mga Pilipino ang mangyari, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo ng karunungan ng aming presidente, ng lakas ng katawan, Panginoon, ng political will even to serve you and serve the country. Even, Lord, for those who were elected, we pray, Lord, that your hand be upon them. And in the transitions, Father, we pray that you will oversee everything. And indeed, Lord, we trust that you will bring us, Lord, to peace. You'll bring us to prosperity as a nation. We also remember our denomination, Lord, as we prepare, Lord, for the General Assembly and even elect a new leader. We pray, Lord, that you be with the pastors. Dalangin ko, Panginoon, that you will give us leaders who will be like Jesus, serving, Lord, without their interest, but their personal interest. Rather, Lord, they would serve with Jesus and like Jesus, serving one another. Lord, we pray, Lord, for the nominees, Nawa, that you will work in our hearts and in their minds and correct, Lord, those things, those ideas, principles that is not of you. May you bring them, Lord, to realizations, and as the pastors would elect, Lord, may your wisdom, may your strength be upon them, even that you will give us, Lord, good fellowship during the General Assembly. We also pray for Ate Ann and Pastor Joji, who's holding committees for this event. We pray that your blessings be upon them, your provisions, and even, Lord, your guidance, Panginoon, sa kanila. To all of us, Lord, we pray for your provisions. Every day we need something. We pray that you provide it, Lord. More than the financial health, financial needs that you are giving, we pray also, Lord, for your spiritual provisions for each one of us. As we continue to look at the Gospel of Mark, looking at Jesus, we pray, Lord God, that we
would learn and we would love Jesus all the more. We pray for wisdom and understanding in knowing your way. Minsan, Lord, ang dalas-dalas na yung gusto namin ang nasusunod or yung gusto namin ang gusto naming masunod. Tulungan mo kami, Panginoon, na intindihin ang iyong daan. At tunay nga, Panginoon, that we will surrender to your will every day. Pray, Lord, that you will increase our trust in you. Tulungan mo kaming pagkatiwalaan ka sa araw-araw ng aming buhay. Turuan mo kaming pagkatiwalaan ka sa maliit o sa malaking bagay sa aming mga buhay. And we pray, Lord, that you will just enable us to serve you, to love you, and to worship you. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen.